ng pagtaas ng ekonomiya sa rehiyon simula noong natapos ang pandemya. So medyo mataas po. Ang dalawang katagang ito ay naglalaman ng mga layunin ng seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pagtaas ng produksyon at pagsigurado sa akses na mas mura at masustansyang pagkain at paglinang sa sektor ng agrikultura at pangisdaan na maging maunlad na industriya kung saan sigurado ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Kasama na rin dyan ang value chain ng mga produktong mula sa agrikultura at pangisdaan. Kaya naman po sinusulong natin ang paggamit ng mga napapanahon at makabagong teknolohiya sa paggamit ng mga high-yield variety at paggamit ng mga makinarya sa kagamitan upang mas tumaas pa po ang produksyon ng mga pangunahing produktong agrikultural, maging matatag sa mga kalamidad ng ating mga magsasaka at mapabilis at mapaganda ang produksyon. Mula sa aming latest na data, nasa halos 140,350 hectares sa probinsya ng Mindoro at Palawan ang nataniman na ng hybrid rice. Ito yung mga hybrid rice seeds natin na nakapagtala ng pagtaas na ani na 1.2 metric tons kada ektarya. Samantala, nasa 1,625 na ektarya naman ang gumagamit ng hybrid corn seeds na nakapagtalaga ng 5.05% na pagtaas ng ani or 4.71 metric tons kada ektarya nitong 2023. Kumpara ito sa 4.48 metric tons kada ektarya noong nakarang taon, 2022. Ayon sa naitala ng PSA, patuloy din ang pagtaas ng produksyon ng iba't ibang high-value crops, lalo na sa sibuyas na umabot mahigit sa 50,000 metric tons ang naitalang produksyon sa third quarter ng 2023 na umabot na rin ng 879% sufficiency level. At ang kalamansi naman ay umabot sa mahigit na 34,000 metric tons o 682% sufficiency level. Matayog din ang produksyon ng karne ng baka, baboy at kambing. Samantala, base po sa datos ng PhilMec or the Philippine Post-Harvest Development and Mechanization, ang ating mechanization level dito sa Mimaropa ay tumaas na sa 2.22 horsepower per hectare. Ibig sabihin po nito ay tumaas na ang kakayahan na makapag-produce ang ating mga magsasaka ng mas may dekalidad na produkto, mas maikling panahon dahil sa may access na sila sa makinaryang pansaka at sa modernong pasilidad. Mula po sa pondo ng DARFO Mimaropa, kami ay nakapagpamahagi ng 537 na unit ng iba't ibang makina katulad ng 4-wheel drive tractor, rotary composter, combine harvester at iba pang makinarya. Pinarami din po natin ang pagpapatayo ng pasilidad para sa pagpaparami ng produksyon, pagsasaayos ng pag-iimbak at pagsulong ng pagpoproseso ng sobrang supply
ng produkto. Sa kabuuan, kami ay nakapagpatayo ng 211 na pasilidad, katulad ng mga gulayan sa paaralan, gulayan sa barangay, warehouses, processing facilities, shed, animal housing at greenhouses para sa 211 na grupo ng mga magsasaka, paaralan at barangay. Kasalukuyan din ang pagsasagawa ng 4 na onion cold storages na makikita sa Rizal, sa Blayan, San Jose, sa Occidental Mindoro at sa Bulalakaw, Oriental Mindoro na may kapasidad na 40,000 bags na bawat facilities. Mas pinabilis din natin ang access sa mga merkado ng magsasaka sa pamamagitan ng pagpapagawa ng farm-to-market roads, kung saan 96 na ang natapos mula noong 2022. Kaakibat po nito ang pagpapaigting natin sa mga programa ng marketing para naman kumita ang ating mga magsasaka. Mula po sa taong 2023, may kabuuhang 129,883 metric tons na mga produktong agrikultural na nailink sa iba't ibang merkado at naibenta ito sa kabuuhang halaga ng 8.3 million pesos. Pinarami din natin ang Kadiwa Stores kung saan ang mga kooperatiba mismo ng mga magsasaka ang siyang nagbebenta sa kanilang mga aning gulay, prutas at iba't ibang produktong pagkain. Meron po tayong ongoing na 9 na Kadiwa Stores na makikita sa Palawan, Oriental Mindoro, kasama na rin po yung sa atin sa Las Piñas na tinutulungan po natin. Sinusulong din namin ngayon ang Farm and Fisheries Clustering Consolidation Program kung saan nilalayo nito ang pagsamasamahin ang mga maliit na mga magsasaka upang makamit nila yung economies of scale o maabot ang dami ng demand ng merkado sa mas efficient na pamamaraan at mas palaksin pa natin lalo ang kanilang para hindi na sila umasa sa mga middlemen. Sa kasalukuyan, tayo po ay nakabuo ng 135 clusters na kinabibilangan ng 8,371 na maliliit na mga magsasaka. Upang maibsan po ang hirap ng mga magsasaka at mangingisda na naging epekto po ng El Nino, kami po ay nagpamahagi ng mahigit na 511 million na cash assistance na sa mahigit po na 100,791 na mga magsasaka at sa buong rehiyon. Ilan lamang po ito sa mga malalaking tagumpay ng kagawaran dito sa rehiyon natin sa Mimaropa. Nababatid po namin na marami po tayong gawain upang tulungan ang ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya ninanais po ng ating mahal na Pangulo na ilapit ang gobyerno sa publiko upang alamin ang mga pangangailangan at linawin ang mga isyong nakakahadlang sa ating pag-unlad. Kaya bukod sa aming regular na programa, ay nagkakaroon po tayo ng mga serbisyo caravan. Unang ginanap ito sa bayan ng Calapan nitong Marso na nakapaghatid tayo ng iba't ibang serbisyo na may higit 7,000 po ang na residente ang natulungan. Ito po ay nagkakahalaga ng mga 10 million pesos. Noong nakaraang Abril naman ay kasama natin ang mahal na Pangulo upang maghatid ng iba't ibang intervention sa mga magsasaka na lubos na naapektuhan ng El Nino sa Occidental Mindoro, kung saan nakatanggap sila ng halos sa 1.1 billion pesos na halaga ng intervention mula sa iba't ibang ahensya ng kagawaran. At ngayon naman ay inilunsad ng kapihan ng Bagong Pilipinas, kung saan bukas po kami kasama ng ilan naming attached agencies na nandirito po ngayon upang sagutin at bigyan linaw ang inyong mga katanungan at issue na agam-agam ng publiko.
Muli po, nagpapasalamat ang inyong sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Kayo po ay malaking tulong upang maipahagi natin ang mga layunin para sa maunlad na Pilipinas. So, in spite of all of these endeavors in helping our farmers and fisherfolks, we still have a lot to be done and to do for, siyempre, for God, for country, for the fisher folks, and for the farmers, and most especially to the Filipino people. Maraming salamat po. Thank you so much, RD. And I think we have an AVP. Can we have that? Can we watch this? Thank you. The Mimaropa region, located in the southwest of Luzon in the Philippines, boasts a diverse and vibrant agricultural landscape comprising 5 island provinces, Oriental and Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. The region features a varied topography including coastal areas, mountainous terrains, and fertile plains. Strategically positioned along significant maritime routes, Mimaropa plays a key role in agricultural development and trade. It serves as a vital link along the nautical highway from Luzon to Mindanao and as a gateway to ASEAN countries through the BIMP-IAGA. Covering a land area of 2.7 million hectares, the region's agricultural land spans over 500,000 hectares. As of 2020, the total population exceeds 2.9 million, with 54.6% relying on agriculture, including farming, fishing, and livestock raising, as their primary source of livelihood. Guided by the Agriculture and Fisheries Modernization Act and fueled by President Ferdinand Marcos Jr.'s vision of Masaganang Agrikultura, Maunlad na Ekonomiya, the Department of Agriculture Regional Field Office in Mimaropa has been steadfast in delivering services committed to agricultural development. These are materialized through DA's programs, projects, and activities, which are classified into various services such as production support, extension support and training education, agricultural machinery equipment and facility support, irrigation network services, research and development, regulatory services, and market development. These services are aligned with DA's banner programs, which are regarded as priority commodities, and flagship programs for development and food security. The RISE program, which aims to improve competitiveness and farm income, enhance resiliency to disaster and climate risk, and ensure access to safe and nutritious rice, the following have been delivered and served. The Corn and Cassava program targets increasing production, improving farm income, reducing production and post-harvest losses, and be self-sufficient. The program's projects and activities have been accomplished. To achieve self-sufficiency in the vegetables and other high-value crops, the High Value Crops Development Program is the front line in promoting the production, processing, marketing, and distribution of quality planting materials for various vegetables and commercial crops. While the livestock program intends to improve livestock productivity and offer additional income for farmers. To address the high demand for organic products, the Organic Agriculture Program expands certified organic farms,
number of practitioners, and the organic product market. The following support services have been delivered. Meanwhile, DA formed the Halal Food Industry Development Program, which focuses on promoting and educating Muslims and non-Muslim consumers about its potential in the global market. Training have been conducted for the past 3 years. To increase food production and lessen logistic costs, soften the impact of global concerns like food security, climate change, and the rising cost of fuel and other inputs, and create alternative livelihood opportunities, DA has a national urban and peri-urban agriculture program that promotes edible landscaping and vegetable production in urban and peri-urban areas. Other support services include the agribusiness and marketing assistance that provides market linkage and access, financial grants, and market development and promotion. The Regulatory Division ensures compliance with food safety, good agricultural practices, and consumer welfare. Research Division conducts research, maintenance, production, distribution, and sale of various crops, fruits, and ornamentals. The Laboratory Services and Crop Protection provides laboratory services for feed, soil, and fertilizer quality, and provides training in animal disease diagnosis and crop protection. To lessen the socio-economic and environmental impacts of disasters including climate change, DA has Disaster Risk Reduction and Management Unit. To extend DA's impact to the agricultural sector, DA also has special programs and projects that cover particular areas for development and complement the banner programs. These are Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program, or F2C2, that enables the agriculture and fisheries sector to attain economies of scale and achieve cost-efficient production, harvest, processing, and marketing operations. The Philippine Rural Development Project is a special project funded by the World Bank. It aims for modernized, inclusive, and climate-resilient agriculture and fisheries sector. It has 4 components that respond to the different needs of the industry.
Area for Agriculture Development focuses on poverty alleviation for the marginalized sectors of agriculture and fishery, including the indigenous peoples. Lastly, Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo or 4Ks was implemented in the region in partnership with the National Commission on Indigenous Peoples. 4Ks aims to develop ancestral domains of indigenous cultural communities considering their customs, traditions, and beliefs. Through strategic public investments and comprehensive support services, the Department of Agriculture is driving the region towards a modernized, technologically advanced, and internationally competitive agricultural sector. This journey is aimed at empowering farming communities and ensuring accessible, affordable, safe, and nutritious food for all, contributing to reaching the maunlad na bagong Pilipinas. Of agriculture. At para mas mabigyan po tayo ng linaw sa kung ano po yung inyo pang mga katanungan, ay darako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pong kapihan sa bagong Pilipinas. Ito po ang ating open forum. At bago po tayo magpatuloy, nais ko pong pasalamatan muna ang ating naging kabahagi sa unang bahagi po ng ating programa, si Sir Bong Dequina. At ako naman po si Romeo Mataak Jr. mula po sa Philippine Information Agency Marinduque, ang inyong magiging tagapagdaloy para sa ating open forum. At para po sa kaayusan ng ating pong presentasyon ay kagaya po ng mga naunang ng ating kapihan para sa bagong Pilipinas, maaari pong ibahagi nyo sa amin ng inyong buong pangalan at susundan po ng inyong entity kung saan po kayo kabahagi. At narito na po para sa ating kaunahang magtanong. Thank you sa inyo at magandang umaga sa lahat ng mga taga-Department of Agriculture, Mimaropa Region. Ako po si Leo De Leon, Editor-in-Chief ng Island Profile at reporter ng DCME, National Radio. Ang aking katanungan ay kay R.D. Banyas. Good morning, sir. Dito sa aming lalawigan, particular dito sa lungsod ng Calapan. Siguro mga 10 years ko na na-observan, mula sa lungsod ng Calapan hanggang Bulalakaw. Particular dito sa lungsod ng Calapan, marami na po ang conversion ng agricultural land to commercial. Mapapansin nyo, ang dami ng itinayong mga commercial building, ang iba tinatambakan na ng graba, yung mga kanilang palayan. Ang number one reason, pag hindi lugi sa ani ng palay, ay tambot lang sa puhunan. Ang aking katanungan po, hindi po ba nag-aalala ang Department of Agriculture hinggil dito sa land conversion from agriculture to commercial? Baka darating ang ilang taon, mga darating na panahon, ay pabawas na ito, siyempre pabawas na rin ang aanihing palay. Thank you po. Maraming salamat po sa magandang katanungan. Napakaganda po ng observation nyo regarding po dyan sa bagay na yan. Ang kagawaran po ng pagsasaka, particularly po ang DA Mimaropa, ay gumagawa po talaga ng mga programa at mga mekanismo para lalong ma-encourage ang ating mga magsasaka na mag-produce ng mas marami kaysa doon sa ginagawa nila ngayon. Ito pong paraan na to ay ma-encourage natin o ma-discourage natin ang mga farmers natin para mag-convert.
into residential areas. So sa part po namin, lahat po ng mga programa na makapagpataas po ng produksyon at sa pamagitan ng mga intervention sa atin para mapababa din ang mga gastos. So sa pamaraan na po na ito, ma-discourage po natin. Regarding naman po doon sa conversions, ay ito po sinasabing nga natin is a constitutional right. Karapatan po nila bilang pag-aari ng lupa na gawin po kung ano yung narapat sa lupa nila for as long as it will not affect yung kanilang mga karapatan ng iba. So regarding po dito siguro may mga ibang agencies po na mamahala regarding po dito. Pero sa part po namin, patuloy po namin na paigtingin ang programa ng DA para po ma-encourage ang ating mga magsasaka na wag po i-convert ang kanilang mga lupa. Maraming salamat. Good morning po sa inyong lahat. Jen Cantos po, Station Manager po ng OMD Pilipinas Online Radio. Ang katanungan ko po ay para kay RD. RD, ano po yung mga tulong na naibigay niyo po sa mga magsasaka, particular po dito sa Oriental Mindoro sa panahon po ng El Nino? Magandang katanungan po yan. Maraming salamat po. Umabot po ng halos 511 million po ang naipamigay po natin nung panahon ng pandemya. Ito po yung halo-halo na po kasi nandyan yung interventions natin sa fertilizer, sa seeds, sa sa machineries natin, and then yung sa water management system sa tulong din po ng ating NIA. So dito po sa Calapan nagkandak po tayo ng serbisyo caravan na umabot halos po ng 10.41 million pesos na ang DA Mimaropa po ang nag-top 1 sa lahat po ng mga ahensya na nagbigay po ng interventions ng serbisyo caravan. Siyempre kasama na rin po dyan yung tulong po ng ating mga attached agencies, ang PCAC, ACPC, PCA, and then sa NIA. At malaking tulong din po na ibigay ng PhilMec yung sa mga makinarya po natin. Hello. Good morning everyone. Lino Amarillas Jr. po ng MIB4 Online Radio. Nakakatuwa naman po at sinabi ni RDDA na ang Occidental Mindoro ay napagkalooban ng milyong-milyong halaga. Then, binanggit nyo ang Oriental Mindoro ay kasali din sa mga biyaya. Although nakaranas tayo ang aming province ng tagtuyot, ano po. So, okay po yun. Ang tanong ko naman po ay sa BIPAR. Good morning po. Ito pong Oriental Mindoro ay tinamaan ng oil spill. Then recently, ang bayan po ng Pola kay Mayor Ina Alegre or Mayor Jennifer Mindanao Cruz ay nagkaroon po ng kaunting oil doon. So, marami, hindi nitong recent itong huli na. Baka kako ang BIPAR ay may sasabihin na bawal mo na mag-isda niya. Although sa PCG po iyon concern, ano po. Pero siyempre sa dagat po natagpuan, sa dagat naman talaga. So ano po ang action doon ng BIPAR dito po sa ating lalawigan? Thank you po. Hello. Pasensya na po, magpa-face mask ako. Medyo masamang pakiramdam. Unang-una po, ang report na po na nakarating sa inyo, first and foremost, kailangan namin i-validate, i-verify. That's the time na mag-a-act ang BIPAR. Pero considering na halimbawa positive na mayroong oil spill nga o may nakitang ng langis doon, in as much as possible, we will try to coordinate with the BIPAR Central Office kasi wala po talagang makinarya o walang instrumento na ginagamit yung BIPAR Regional Office. So, ini-endorse lang po namin yan sa BIPAR Central Office kung ano yung pwedeng gawin para ma-verify kung talagang may oil spill. Probably mga mga testing. And then, doon natin malalaman kung
tolerable ba siya, manageable ba, or ano ba ang pwedeng gawin na action sa purpose na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda. Yun naman po talaga ang ano ng BIFAR. As long as hindi naapektuhan yung fishing community, yung mga mangingisda, that's the time na tuloy-tuloy yung buhay ng mga mangingisda. In other intervention na pwedeng ibigay, bukod dun po sa mga assistance, particularly on the quality ng tubig. Maraming salamat. Magandang hapon po. Nandini po ako sa bandang likod. Magandang ang tanong ko po ay ako nga pala si Roel Mason ng Capital Press Corp po, Director, host ng dokumentado Agri Pinoy Pinamalayan at Philippine Press Institute, a fellow member. Kay Attorney, good morning po, Attorney Banyas. Good morning, sir. Sir, dito po sa aming invitation, Department of Agriculture, tapos attached agencies. Parang ang dami, sir, 7. NFA, NIA, PCA, Philippine Coconut Authority, BIFAR, PhilMec. Dito po ako hindi familiar sa PCIC, ACPC. So, hindi ba, sir, parang overloaded ang attached agency ng DA? Baka naman pwedeng bawasan natin para bawas ang empleyado, para bawas ang sweldo. Ang dami, sir, 7 eh. Meron pa, sir eh. Meron pa, meron pa PCC eh. Philippine Carabao Center. Dala eh. Meron pang National Fisheries Research. Parang gano'n. Tapos, Philippine Council for Agri. So, kung sa 7, may 3, 10. Eh di, parang overloaded po ito, Attorney. Ito na may aking tanong. Attorney, hindi ba ito parang nagkakarambulan ng functions and mission? Okay, maraming salamat po sa iyong katanungan. Una-una po, kawawa naman po yung mawawala ng trabaho dito pag nagtanggal po tayo. Anyway, seriously po, ang kagawaran po ng pagsasaka, ang pangunahing mandato ay mag-produce ng pagkain para sa mga Pilipino. Pag sinabing pagkain, it compasses all. Nandiyan po ang isda, nandiyan po yung bigas, mga commodities natin, nandiyan din po yung mga pwedeng livestock, number 1 po yan. So ito po ay binibigyan po ng kanya-kanyang mandato para po ma-focus lalo yung ating mandato, yung general mandate natin to produce food. So sa lahat ng po ito ay crinap ng ating mga lawmakers. At alam ko naman po na siguro logical lang po na talagang mag-create po niyan at para po naman po ito sa mamamayang Pilipino. Attorney, ano po yung yung brief mission lang at mandato ng NFA, NIA, yung po 7, Philippine Coconut Authority, BIFAR, PhilMec, yung brief lang. Sige po. Pero okay lang po isa-isahin ko na lang sila para yung pinaka-brief sige lang. po, Sige po, para mas maganda po, mas concrete po yung makuha nating sagot. Sige po. Nia, sir? Sige, si PCIC muna. So, sa Philippine Crop Insurance Corporation po, meron po kaming mandato na magbigay po ng serbisyo siguro sa mga magsasaka. Kasama na rin po ang mga mangingisda para sa laban sa mga para sa kanilang pananim, alagang hayop, makinarya o anumang mga infrastruktura na mayroong relasyon sa agrikultura laban sa mga kalamidad, peste, sakit, tuyot o mga hindi inaasahang pangyayari. Excuse me, sir. Ano pong agency, sir? Philippine Crop Insurance Corporation. Kayo po ang? PCIC. Okay, sir. Sige po. Okay po. Next. From Philippine Coconut Authority po. Ito po ang mandato ng Philippine Coconut Authority. I-promote yung integrated growth ng ating industriya ng nyog at kasama na rin po ang mga coconut farmers. Ako naman po sa Agricultural Credit Policy Council.
kami po ay natasan na gumawa na synchronize yung mga credit program ng DA before, and also makapag-develop po ng innovative financing scheme para sa ating mga maliit na magsasaka at mangingisda. Kami po, kumbaga, ang credit arm ng Department of Agriculture in support doon sa mga priority programs po ng Department of Agriculture. Engineer Rondelio Cervantes, Regional Manager po ng NIA. Ang mandato po ng NIA or mission ay to improve the agricultural productivity and increase farmers' income. Yun po ang mandato ng NIA po. Morning po sa lahat. Engineer Nino Bengosta, Cluster Head, Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization. Mahaba po, kaya po PhilMech na lang po ang tawag nyo po sa amin. Kami po sa PhilMech, it is mandated to generate, extend, and commercialize appropriate and problem-oriented agriculture and fisheries, post-harvest, and mechanization technologies, practices, and system. At kasalukuyan po ang PhilMech ngayon na mandato sa pagpapatupad po ng RCEP Mechanization Program at ng Coconut, CFIDP, Coconut Farmer Industry Development Fund, shared facility component po niya. At patuloy rin po ang PhilMech as a R&D institution. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. I'm from BIFAR. The mandate of BIFAR focuses on food security, of course. Pangalawa, on the poverty alleviation, especially ng fishing community and fisher folk as the primary client of BIFAR. And pangatlo, these interventions, mandate of BIFAR focuses on the interventions that contribute to the improvement of the fishing industry. And paano ito? This is through the innovation, yung mga bagong technology, and then sa policy, fishery policy na makakatulong as the guiding principle addressing all the issues related ng fisheries. And then, hindi rin nawawala as mandate ng BIFAR yung enhancement ng law enforcement and regulations. And then, of course, para rin makita natin na yung clients o yung ating mga fisher folk is mag-improve yung kabuhayan, we are still mandated to provide livelihood support dun sa ating mga mangingisda. Yun lang po, maraming salamat. Good morning po. Engineer Ray Bandola po from NFA po, National Food Authority. Ang mandate po ng NFA is to ensure po yung ating food security ng ating bansa, maintaining the optimal level po ng ating rice grains inventory sa ating mga warehouses. At ito pong mga palay po natin to is sourced solely from local farmers po. And during calamities po, pwede po ito i-distribute during calamities and emergencies and relief programs po ng ating government. Yun lang po. Thank you po. Okay, follow up po doon po sa NIA. Di ba sir, itong NIA ay GOCC? Yes sir po. Opo. Mandated to collect irrigation service fee from farmers. Opo. Ito pong irrigation fee, collection of irrigation service fee or irrigation, opo, tinanggal na po ito ni Pangulong Duterte. Ano po tira? Irrigation service fee, amortization. Yun po. Yun din po, nakondon na po yun. Lahat po ng utang ng ating mga magsasaka ay kondon na po. Hindi na nila babayaran. Kaya nakikiusap ako doon sa mga Irrigators Association members po natin na hindi pa nakukondon yung mga utang nila. Sana pumunta sila sa opisina ng NIA para mayroon silang isasubmit na documents at pipirmahan para
malibre na. Wala na silang babayaran po. Sir, ilan po Irrigation Management Office ng NIA? Mayroon po tayong regional office dito sa Calapan po. And then mayroon po tayong 3 irrigation management office. Mayroon po dito sa Calapan din yung sinasabi Mumaro, Oriental Mindoro, Romblon, and Marinduque. Sakop niya po 'yon. At saka mayroon po tayong irrigation management office sa Occidental Mindoro po sa San Jose. And then sa Palawan po, mayroon din po. So, marami rin, sir. Opo. Thank you po. Good morning po sa inyong lahat. Gina Makuha po ng ARFM 98.1 and same time po ay ako po ang Municipal Information Officer ng LGU pa po. Yung pong una kong tanong kay RD po, tinalakay na po at diretso pa rin sila sa pag-revisa nung yung pag-amyenda sa RTL o sa Rice Tarification Law. Ayon po sa Congress, layunin nito na mapababa ang presyo ng bigas. Sa palagay niyo po sa inyong departamento, totoo pong para sa mga farmers ito o kasi ibibigay na daw ulit sa NFA ang kapangyarihan para mag-import ng bigas. Ano pong from DA po, ano pong masasabi niyo po dito sa pinagtatalunan nila sa Congress? Yes, ma'am. Magandang umaga po. Thank you po sa iyong katanungan. Actually po, yung House Bill 103, 81 ay naipasa na po sa mababang kapulungan. At ito po ay inakyat na po sa Senate for sa version naman nila. As far as I know, kasi hindi pa po talaga siya batas, so bill pa lang po. So ito ay sa point of view lamang po ng isang abogado na nasa DA. Pero ito po, nung nabasa ko po, mayroon siyang yung House Bill na yon ay binibigyan ng power yung NFA restoring the price stabilization and the supply regulation function of NFA. Ibig sabihin po nito, akibat po ang lahat ng posibleng mga mandato na pwedeng magbigay ng puwersa para mapababa po yung price stabilization. And then at the same time, kasi yung supply regulation, kasi mag-partner po kasi yan yung dalawa nila. Yung price stabilization and the supply regulation. So, aside from that, yung kagawaran naman po ay binigyan sa Section 5, nakita ko po doon, binigyan po ng power ang ating secretary na upon the recommendation of the National Price Coordinating Council, at the same time yung Local Price Coordinating Council, na mag-declare po ng food security emergency, food emergency security, in case lang po na magkaroon ng extreme na price increase, at the same time bumaba po yung supply. So sa paraan na to, magagawan po natin ng paraan na mapababa po yung presyo ng ating bigas. So isa pa po yan. At the same time po, yung House Bill 10381 ay binibigyan po ng additional funding. Kung dati po ay 10 billion, ngayon po ay, as far as I know, sana po maituloy. Gagawin na po siya na 15 billion. So itong 15 billion na po ito ay magpaghati-hatian ulit doon sa dati po nila na Rice Tarification Act, which is the mechanization, yung seeds, and then yung credit natin, credit windows, at the same time, yung trainings. So, ito po, pag ito ay lumusot lahat, sa tingin ko po, wala na pong ibang magagawa kundi talagang matulungan pong bumaba ang presyo ng bigas. Ibig sabihin po talagang makakatulong siya sa mga farmers natin. Opo. Okay. Thank you po. Para naman po sa NIA,
Sir, kanina natanong na ni Sir Rowell yung tungkol dun sa free irrigation natin. Paano naman po may libre nga yung tubig natin sa irigasyon na nanggagaling sa NIA? Ay yun naman ho mga irrigation nyo, sa totoo lang ho, mga barado po. Hindi po, ako po kasi taga-bukid, araw-araw ko hong nadadaanan yan. May mga ginagawa. Pero may mga nakikita ho ako, yung mga irrigation, nagiging basurahan na lang. At yun hong tubig, hindi na ho nakakarating sa mga palayan. Kaya gumagamit yung karamihan sa mga farmers ng, yun hong dimotor, yung mga water pump yan. Baka naman po, magagawa ng paraan. Thank you po sa inyong tanong po. Ganito po yon. Nagpapasalamat po tayo sa ating Presidente Marcos at binigyan tayo dito sa Mimaropa ng 8 bagong bako po nung last December po. At in addition po doon sa mga dati po dito sa Mimaropa. Kaya mayroon po tayong bako ngayon na 3 po. At tuloy-tuloy po yung pagdidesilt nila doon sa mga kanal. Kaya lang po sa haba ng ating mga kanal, yun, baka hindi pa nararating po yung mga sinasabi nyo po. Pero tuloy-tuloy po yan. Nakikita ko naman kasi araw-araw ipinupos nila yung mga nagagawa sa aming GC. At kaya nakikita ko na mahaba yung mga na-desilt na po. Doon sa kwan natin sa El Nino, in preparation sa La Nina, kaya dire-diretso po yun. Huwag po kayong mag-alala at yung sinasabi nyo po, titignan po namin. At kung doon sa mga kanal ay mayroong mga basura, mayroon po, sasabihin po namin sa mga kapitan at tumulong po sila. Kasi ang kwan namin doon, lalagyan namin ng yung net para yung mga basura ay hindi magdidiretso doon sa ibang barangay. Yun ang ginagawa po namin. Kaya yun po ang gagawin po namin. Dire-diretso lang po yung pagdidisil ng ating mga bako po. Okay po, thank you sir. Kasi yung pambili ng krudo ng mga magsasaka ay dagdag pa rin yun sa expenses nila sa kanilang pagsasaka. Kaya kung yun hong free irrigation ay maaayos yung mga daanan ng tubig, malaki pong tulong sa kanila yon. Okay, last question po sa taga BFAR. Ayan. Sir, kumusta na po yung fuel subsidy na kailang beses na ho? Ito ho dapat parang last 2 weeks ago ay maiipamigay na. Ano hong nangyari at hindi na ho ulit ito na ipamigay? Salamat po. Ayan. And that's for clarification, that's for Oriental Mindoro. Ano po? Okay. Para sa kabatiran po ng lahat, yung fuel subsidy na 12M, inano po yan dinownload sa provincial government. And as of today, meron na po tayong 516 na affected ng OSP na nabiyayaan, amounting to 1.5 million. And then yung 10 point something na yung diferensya nun is on process na po yan. We are hoping na this month until July, fully completed na po at mababayaran yung mga taong affected ng OSP. And that composed of 4,000 beneficiaries sa buong Oriental Mindoro. So yun po yung status, ma'am. Okay, sir. Sir, ba't yung delay? Ba't nagkaroon ng delay? Ma'am, dinownload po namin yan is last year pa. I think ang makakasagot po niya is sa province na po. So dinownload po namin yung 12M. Siguro may mga protocols, may mga process talaga sinusundan yung province that causes delay siguro. Pero ang kasiguraduhan, although delay siya, matatanggap po ng ating mga affected ng oil spill. Okay, sir. Thank you. Sana'y hindi na umabot sa campaign period po. Maraming salamat po sa katanungan at maraming salamat po sa pagtugon, Mr. De La Cruz. Bibigyang daan lamang po natin ang ilang mga katanungan mula po sa ating mga kasama na nanonood sa ating live feed.
Mula po sa lalawigan ng Romblon, ang aming kasama ay may padalang katanungan. Ano po ang ginagawang intervention ng DA sa pag-monitor dito sa mahal na presyo ng mga fertilizers sa mga probinsya? Ito po kasi ang madalas na reklamo ng mga magsasaka ng palay, kaya karamihan sa mga palayan ay gusto na lang i-convert ang kanilang mga lupa into commercial o residential, o kaya po ay kanilang ibenta. Pwede po sigurong tumugon ang ating pong RT. Maganda pong tanong yan. Actually, ganito po kasi yan eh. Regulated po kasi yung price natin sa fertilizer. Ayan. Yun, regulated po yung price natin sa fertilizer. So, ang part po ng kagawaran ng agrikultura ay to provide assistance. So, hindi talaga namin fully may bibigay kung ano yung full subsidy ng fertilizer. And then ang fertilizer po natin ngayon ay FDV, which is yung voucher system. So ito po ay nakadepende na po sa presyo ng mga merchants. Pero sinasabi ko lagi po patuloy po ang ating ginagawang monitoring sa ating probinsya, sa ating rehiyon regarding po sa presyo ng fertilizer. Thank you. Alright, sige po. Babalik po tayo sa katanungan sa ating live. Go ahead po. Good morning, Pauline Cabral, owner publisher po ng Sapul Newspaper. Ang katanungan ko po ay sa Philippine Crop Insurance. Ayan po, para sa kalaman po ng ating mga magsasaka, paano po sila makaka-avail ng insurance? Once po sila na registered sa RSBSAO, yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture, ito po ipinondahan po ng national government ng 4.5 billion pesos para po i-fully subsidize po yung mga farmers po na nakalista sa RSBSA. So kung sila po ay rehistradong magsasaka, they are entitled to avail 6 out of 7 insurance lines po na ino-offer ni PCIC ng libre po, walang babayaran. So rice, corn, high value, livestock, fisheries, and non-crop, pwede nilang i-avail ng libre. So ang kailangan lang nila is usap lang sila sa mga municipal o city agricultural officer nila regarding po sa programa po ni PCIC. Dahil yung tao naman po namin is patuloy pa rin po ang kampanya upang i-avail po ng mga farmers ang aming mga programa. Yes, sir. Ang second question ko po ay sa NIA. Sir, minsan po marami kaming katanungan sa inyong tanggapan, pero hindi po kami, I don't know kung sa ibang media po ay nakakapunta sa office nyo, na wala po kaming direct na pwedeng makausap sa inyo po sa information po ng NIA. Meron po ba kayo ng mga ng PIO halimbawa po? Lahat po ng opisina ng NIA dito sa Mimaropa po ay mayroon po tayong information officer po. Kaya pwede po kayong magkuhan doon. O kaya mayroon din po kaming sa Facebook. Pwede po rin po kayong mag-message po doon at sasagutin po namin. Pwede po ba na minsan po, kasi the one time na minsan pumunta kami sa office nyo, hindi daw po nag-a-accept ng media? Hindi naman po. Wala pa naman. So ngayon po malalaman namin na open naman po yung media. Kasi kaya nga, nakakausap ko po yung mga media ngayon dito. Sabi ko, sa PIA pala, mag-request pala kami kung mayroon kaming pakukover daw. Kaya magre-request na kami ngayon. At kayo rin lahat. Kasi marami kaming mga programa, yung mga turnover ng mga projects, parang hindi ho namin alam. Magto 2 years na po ako dito, parang wala, hindi gaya dun sa pinanggalingan ko noon na palaging mayroong mga media, ganun po. Ayan. Thank you po Kaya sa magre-request po kami ngayon. Okay po. Thank you po sa PIA kasi ngayon lang po namin kayo nakadaupang palad. Ayan. Sa pangatlo pong katanungan sa NAP po, nalalapit na po ang tagulan. Gaano naman po ang preparasyon ng inyong tanggapan, lalong-lalo na po malapit na ang eleksyon? Ano po, baka mamaya po priority yung mga politiko, ano? Paano po yung paghahanda ng inyong tanggapan?
As of kasi po ngayon, as of today po, dito po sa NFA Oriental Mindoro, 114% na po ang aming accomplishment by buffer stocking po ng ating bigas, which is 80,000 po ang target namin, 80,000 bags. So, as of June 13 po, nakaprocure po kami ng 91,589 bags. So, secure po ang buong NFA Oriental, buong Oriental Mindoro. Mimaropa po. For Mimaropa, ang target po is 1.6 million bags. But nakapag-procure po kami ng 284,714 sa buong Mimaropa na po yan. So, yung pong katanungan nyo tungkol po sa politiko, hindi naman po na ano yun. At ang mandato nga po ng NFA is for emergencies and calamities and for relief programs po ng ating government. Yun po. Muli ko pong nire-remind ang ating mga kasama sa media na bigyan lang po namin kayo ng primary question and then follow-up question sa first round, and then mamaya po kapag may oras na po tayo, bigyan po natin po mga other po, para makiter po natin yung iba po mga katanungan mula sa ating mga friends. Go ahead po, ma'am. Yes po. Good morning. I'm Hansi Mayoralgo po, DWXR 11.7 FM Station Manager. So my question po is for attorney, and this is a general question naman po. So projected po by 2050 na lolobo po talaga yung population ng Pilipinas. And ang problema po talaga natin, and ang challenge po talaga is yung sustainability and food security. So dahil nga po sa lumalaking populasyon and sa climate change, napakarami pa pong factor. So agricultural land po ang Mimaropa, and the food security ang problema. Sa present status po ba ng Department of Agriculture, malaki po ba ang magiging contribution natin dito sa problemang ito? Lalo na nga po at lumalaki yung populasyon at lumalaki yung pangangailangan ng Pilipinas. And today nga po is issue pa po yung importation po ng iba't ibang agricultural products po. Ayun. Kung makikita nyo po doon sa sa presentation po natin, halos lahat po yung sufficiency level natin mataas. Meron po tayo sa rice na almost 115, and then the rest talagang mataas po sa kalamansi. So ito po ay nagpapatunay lamang po ng interventions ng kagawaran ay talagang effective, tuloy-tuloy. Ito po ay masusustain natin in the future kung talagang patuloy pa rin ang pagbigay po natin, ang pagtuon natin ng intervention sa ating mga magsasaka at mangingisda. Siyempre po, nandiyan din po yung funding. Hindi naman po natin makakaya yan kung hindi po ma-maintain yung at least increase ng funding natin kasi yung inflation nga, sinasabi mo. And then siyempre, yung possibility of expansion sa agricultural lands, malaki po ang potential ng Mindoro kasi malaki pa po ang expansion areas for farms itong Mindoro. So sa tingin ko po at sigurado po ako dyan, confident po ako na talagang malaki po ang maitutulong ng Mindoro para sa food sufficiency ng Mindoro at ng Pilipinas in the future. Good morning, sir. From PIO Oriental Mindoro po, ako po si Randy Digma, news anchor po ng Provincial Court. I don't know kung pwede kong itanong sa inyo, pero sa tingin ko pwedeng-pwede. Yung tungkol po sa ASF, bigla po kasing tumahimik sa ASF. Any update po doon sa kalagayan ng ASF dito po sa rehiyon, dito po sa Oriental Mindoro din. Kumusta po? Okay lang, i-allow mo akong magbasa ng Yes po. ito po yung status po ng Apo, thank you, sir. ASF update po as of ito very recent po ito. Okay lang po Mindoro lang or Sige po, Mindoro lang. Sige. Oriental Mindoro po tayo. May sorry. Yan. Mansalay po, red zone with active case. Ibig sabihin isa lang. Red zone with no reported active cases. Kasi pag red zone, dalawa po klase yon. Isang may active case, tapos yung isa, although tag siya as red zone, pero wala siyang active cases.
nandiyan po ito walang active case. Nauhan, Pinamalayan, Rojas, Gloria, Victoria, Pola, Bansud, Calapan City, Bungabong, Rojas, Baco. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, mini-maintain po yung number of days para po maabot natin yung no active case para po ma-convert sa ibang color. From red, magiging pink na po siya. And then from pink, magiging yellow. So sa Oriental, meron din po tayong pink, which is yung buffer zone. So meron po tayo sa Bulalakaw, Socorro, San Teodoro. At yung yellow zone po natin, patawid na po ito sa green. Ito po yung Puerto Galera. So sa ngayon po, maganda po yung pinapakitang update po para sa ASF. Talagang, kung tuloy-tuloy lang po ito, graduate po tayo dito. At siyempre po, nagpapasalamat po tayo sa effort po ng ating mahal na Secretary, Chu Laurel Jr. Kasi talagang gumagawa po siya ng effort para po maibsan po itong ASF na to. Kasi since para tong pandemic yung nangyari sa atin. Yes, virus to. So nakipag-MOA na siya with FDA para po pabilisin po yung proseso ng mga coordination with FDA para po sa mga licensing. Kasi po sa ngayon po may as far as I know, nag-submit na po ng application ang Vietnam at ang US para po sa vaccines, ASF vaccines. So we're expecting that the end of this year, sana po ay talagang mailabas na yun at mabigyan na po ng solusyon itong ASF natin. Thank you, sir. May mga intervention po ba ang ahensya ninyo sa ating mga hog raisers? Yes po, napakalaki po ang naitulong po natin. Actually, umabot na po tayo ng 51 million pesos para doon sa ASF indemnification. Ito po yung mga dinidepopulate po natin ng mga swine. So pag namatay sila, and then kailangan register sila sa RSPSA, and then ito may qualification kasi para makapag-avail ka. Meron kang 20 not exceeding 20 heads. Yun, pwede kang mag-avail noon. Tapos pwede kang mag-avail at bayaran ka ng 5,000 pesos per head, not exceeding 100,000. So pag commercial kasi, pag lumagpas ka ng 20 heads, ito po ay under na ng PCIC. They are mandated to register. Kasi since we ina-expect po ng gobyerno na may pera po sila. So, pag malaki na, commercial na yung scope, si PCIC na po ang kailangan mag-register na po sila. So, in case man po tamaan talaga ng ASF, nandiyan po si PCIC para po bayaran po sila. Opo. Sir, sila po ay accessible sa mga municipal agriculture offices? Is it correct po? Yes po, yes po. Okay po. Tapos, Alright. Sige po. Babalikan po namin, sir, kayo sa inyo pong katanungan kasi sa second round po ng discussion natin, cater po natin yung sorry, questions. sorry po. Okay Thank po. you, PIA. Thank you so Thank you, much sir. po. Okay. Dumako naman po tayo. May padala pong katanungan ang ating pong kasama mula po sa Radyo Pilipinas sa Palawan. Ang kanya pong katanungan, ano-ano po ang mga ayuda sa mga hog raisers natin para maibaba ang input sa pag-aalaga ng baboy. Gayon din po ang intervention sa ating mga magsasaka doon po sa kanilang probinsya sa kanila namang pagtatanim ng palay. Ulitin ko po, number one, yung pababayin po natin hog raisers. Pababayin po natin yung presyo ng baboy. Okay. Ganito po yan. Patuloy po ang ginagawang mekanismo at programa ng ating kagawaran para po sa mga hog raisers. Sa pagpapababa po ng presyo ng baboy, nandiyan po yung ating estratehiya na kadiwa centers. So meron tayong mga binibentang mababang meat sa kadiwa centers. Siyempre nandiyan din po yung ating meron kaming ginawang Luzon Clusters Linkage Group. Ito po ay consists of different regional directors, regional
services within Luzon. So tinitingnan po natin dito yung mga possibilities of excess production. So pag may excess production na po tayo sa pork, ito po ay bibigyan po natin ng magandang market link sa iba't ibang rehiyon po sa within Luzon. So aside po dito, nandiyan din po yung small talks natin with LGUs para po parang sinasabi ko nga lagi, surgical po ang approach. So kung ano po yung problema, mabigyan po natin ng solusyon agad. Siyempre yung ating F2C2 program, yung mga clustering po natin, pwede po natin magamit. Although sa farm lang kasi yung sa F2C2, pero encompassing, pwede po makatulong po yun sa pag-consolidate po ng ating mga production and then mahanapan po ng institutional buyers. Ayun. Thank you so much po. RD, go ahead po with your question, sir. Good morning po. I, Rejo Laurente from the Manila Times po. As a DA, sino po ang may regulatory power when it comes to pricing ng mga agricultural products? Kasi sa experience namin dito sa Oriental Mindoro, pagka tumataas ang presyo ng mga agri-products, we ask DA, bakit ganito ang presyo? At sasabihin ng DA sa amin, ay DTI ang nag-regulate yan. Pag pumunta naman kami ng DTI, ang sasabihin nila, DA kasi agri-products yan. Sino po ba talaga ang merong kapangyarihan about this? Ito po, bibigyan ko lang po ito again sa isang point of view ng isang lawyer. Sa nabasa ko po, dapat sa lahat ng commodities under po tayo ng Price Act. So yung Price Act po, ito po ang nag-regulate sa lahat ng commodities natin, basic commodities sa Pilipinas. Pero po kung babasahin niyo po yung Price Act, ang coverage lang po nito ay groceries, mga basic goods sa groceries. So pag ito po ay bumababa na sa mga sari-sari stores, sa mga palengke, ay wala na pong, as far as I know po. So, regarding po sa agricultural products, hindi po talaga mandato ng kagawaran na magbigay po ng price ceiling. Kasi nga po, ito ay binibigyan po ng power ang bawat isa dun sa free trade na principle. Pero I cannot also speak on behalf of DTI kasi sa kanila pong mandato yun. Pero sa amin po, ginagawa po namin lahat ng paraan para sa coordination with other units sa LGUs para po ma-monitor at mabigyan po ng solusyon yung pong pagtaas ng presyo ng mabili. If that's the case, kasi parang pasahan tayo ng problema. Pagka sa groceries wala tayong problema kasi DTI talaga yan. Pero when it comes to agri-products, tapos nilagay sa palengke, sinong sasabihin ng DTI nasa inyo? Pero ngayon sinasabi ninyo na because of the principles of free trade, you don't have the hand to regulate that? Masasabi ko po, tama po kayo dyan. Kasi nga po, ang pangunahing mandato po ng kagawaran ay to produce ng ating mga pagkain. So regarding po dyan, gumagawa lang po kami ng mga mekanismo para po pag naparami natin yung supply, wala po silang magagawa kundi ibaba po yung kanilang presyo. So through that, masasabi po natin nare-regulate somehow yung presyo. So sa part po namin yun, sa Department of Agriculture. Sige po. Ibang question naman po sa BFAR. Okay. Last year, when President BBM visited Mindoro about the oil spill, pinangako yung 12 billion fuel subsidy. It was asked kanina ni Gina. But clarification lang po, what causes the delay nung release ng 12 million fuel subsidy na yan? Ang balita ko kasi supposed to be this May 30, it was supposed to be released. But due to some unknown reasons, ang balita po yata dahil ang governor ay nasa ibang bansa pa and he wants to be part of the release, kaya na-delay yung pag-release ng fuel subsidy para sa mga mangingisda na apektado ng oil spill. Salamat po sir sa katanungan. Actually, sa part po ng BFAR,
natanggap po namin yung 12M na yan as fuel subsidy from DA last year around third quarter or malapit na sa fourth quarter. So, yun yung pagtanggap namin. Outright pagtanggap namin, yun din yung time na in-award namin o na-download sa sa provincial government. Siguro yung question po ninyo is I think yung ang makakasagot talaga po niyan is yung provincial government. We don't want to interfere doon sa kanilang process, kung anong protocols nila. But still, we are monitoring po kasi maski po yung mga mangingisda, dumadaing na rin po sa BIFAR kasi nga medyo nahuhuli yung kasi dapat nga i-quick yan dahil immediate talaga kailangan ng mangingisda na talaga namang nararamdaman namin kasi ang namin talaga is yung mangingisda. So from time to time nagko-coordinate naman po ang BIFAR pati ang provincial government through PAGO para ma-release talaga siya ng mabilisan. So ngayon, as an update po, we are hoping na by this month makumpleto until July. So yun po yung nagsasubmit naman po ng report sa amin yung PAGO regarding doon sa sa status po ng ayuda or assistance for the And then dagdagan ko na rin po yung sa QRF na part na rin po ng assistance na binibigay ng DA through BIFAR ay ongoing na po yung mga procurement na eventually yung QRF na yon talagang may provide dun sa ating mga affected ng oil spill. So, kunting antay po pero darating po tayo dun sa point na matatanggap po ng mga affected po ng oil spill. Maraming salamat po. Ang sabi niyo po ay QRF, Quick Reaction Fund. But it's taking too long. So, nasan po ang quick doon? Sige po. Gusto niyo pa pong sagutin? Sir? Actually, yun din po yung quick. Parang ayaw ko nga banggitin po na quick Pero syempre, meron tayong mga factors na hindi natin kontrolado. So, yun po. Maybe we can ask the provincial government. Okay, ma'am, go ahead po with your question. Good morning, Ms. Jake Viray po from Tamara Vision Network. Actually, may kaugnay doon sa tanong din ni Mr. Iricho Laurente. Siguro yung sentimiento ng bawat Mindoreño ay agri po kami, kilala kaming agri. Proud kami dyan. Pero napakamahal po ng aming mga pagkain dito when it comes to agri products like bigas at saka po itong mga isda, lalo na ngayon, ang presyo ng karne. Napakasakit po sa isang Mindoreño na hindi namin ma-afford. Sa totoo lang, hindi ma-afford ng isang ordinaryo o isang masang Mindoreño ang mga pagkain po dito sa atin. Kaya lang, when we interviewed some of the farmers, mga magsasaka po natin, mangingisda, hindi din po sila umuunlad. Napakababa ng bigay po nila. At ibinabato lahat ito sa middleman. Na inilalabas, may bumibili, may pumapakyaw. Hindi tayo ang nakikinabang, hindi Mindoro, hindi Mindoreño. Ang tanong ko na po sa DA, kasi ito na nga po yung mandato ninyo Ito yung sustainable na pagkain sa hapag ng bawat Mindoreño. Ano po yung mga pasilidad na natin ngayon? Kasi like, do we have storage facilities? Kasi kailangang iluwas, nasa isla po kami. Ang dami nating mga proyekto, pero na-consider na po ba natin na magkaroon ng mga basagin itong middleman sistema sa mga islang katulad ng Mindoro by providing them facilities at iba pa pong mga ayuda from the Department of Agriculture. Ayun, sinasabi ko po ulit, ang kagawaran po ay gumawa po ng mga estratehiya para po maibsan po yung pagtaas ng presyo ng ating mga basic commodities na hawak po ng DA. Number 1 po nga dyan, yung Kadiwa Centers po. Talagang pinapalakas po natin yung Kadiwa Centers. Tapos po, aside from that po, yung mga post-harvest facilities natin, yung mga cold storages, meron po tayong pinagawang 4 na cold storages na nasa
Rizal, Sablayan, San Jose at sa Bulalakaw po. Ito lang po ay mga initial lang po na mga cold storages. At marami pa po tayong mga plano na post-harvest facilities na gagawin po in the future doon po sa budget natin sa 2025. So, aside from that po, yun nga po, para po mawala po yung mga traders, gumawa rin po kami ng strategy na yung Luzon clusters na ililink po natin sa mga institutional buyers yung ating mga farm produce. In that way po, mabibigyan po natin ng magandang laban yung mga farmers natin na tumaas po yung kanilang kita. At although yung sa local produce po, ito na po yung magbibigay po ng supply sa ating mga Mindreño na at least maabot po yung mapababa po yung presyo ng bigas ay ng basic commodities natin. Sige po. Follow up lang po. Go ahead po. You mentioned kadiwa po kasi talaga naghahanap ako ng kadiwa. I think hindi masustain din yung kadiwa po I'm speaking from Calapan City, ano po. Kasi minsan meron, minsan wala. So parang papaano, kasi talagang nagkakadiwa, hinahanap namin to kasi talagang mura at nakakasigurado kami na fresh dito. Pero yung sustainability ng kadiwa, minsan meron talaga, minsan wala. Saka hindi namin malocate saan pa talaga. RD, isusugan ko na rin po yung katanungan kasi pares po ng katanungan mula po sa Romblon. May plano po ba ang DA, kasi kapares po ng katanungan ni Ma'am, may plano po ba ang DA na gawing permanente na ang Kadiwa stores na siguradong makakabili ang mga residente ng Mimaropa ng mga murang bigas, palay at iba pang agriculture products? Okay lang po ano ko po sa ating focal ng Ahmad po natin kasi siya po talaga yung although yung aking masasagot po natin ng maayos. Pero yung details po na kay Ito umaga po. Actually po sa probinsya po ng Oriental Mindoro, meron po tayong permanent Kadiwa stores nandiyan po sa Rojas at saka po sa Pinamalayan. Ano po? Kasi po yung Rojas at Pinamalayan, nandito po yung mga mas aktibo po natin ng mga asosasyon na nagtatanim ng mga gulay. Ano po? Mayroon pong pumupunta dito sa atin sa Palawan. Ang alam po nito ay regularly, hindi po siya permanent na store. Ito po ay pop-up store. Pero ito po ay regular na nag-ooperate din dito once or twice a week. Ano po? So ngayon po, isa po sa trust namin ay mas palakasin pa yung malapit na mga vegetable growers at fruit producer dito sa parte ng Calapan para po mas ma-establish pa natin yung mga asosasyon para mas maisaayos natin yung permanent stores para doon sa bahagi ng Calapan and Puerto Galera. Na po tayo sa second round ng ating pong discussion at ng question and answer po. So kung may mga other questions pa po ang ating mga kasama sa media, ito na po yung pagkakataon ninyo po. Please go ahead po, sir. Good morning po muli. Lino Amadillas po ng MIB4 case. Sir, kay Attorney DA po ng Mimaropa. Dito po sa lungsod ng Calapan, meron po akong franchise na Big Mac diyan sa tapat dito, and then sa Balsinaga, meron po kami produktong ham na ito po ay from samit na karne. Ang tanong ko po, kasi meron po ba tayong ASF? Kasi po yung product namin na ham, yung po ang special to sa Big Mac, yung bacon and egg, ganun, ay hindi pa po pinapayagan na makapasok dito. So, yun po ay karning baboy, po. So, kung ang sinasabi po ng City Agriculture at ng ibang Municipal Agriculture, we are affected pa ng ASF, pero as of now po, isang taon na po kaming hindi nakaka-order ng bacon products sa Big Mac. So, ano po ba ang dapat gawin dito from your office po? Yun nga po, ang sinasabi ko po, yung movement po ng ating meat products ay nakasalalay po yan doon sa regulations na sinasabi po ng AO06. So yun po, inaalaw naman po natin na mag-transfer
Yung sa red zone, pag na red zone, natagpo tayo as red zone at within 1 kilometer, doon wala po talaga. Walang galawan doon. Pag ito po ay lumagpas sa 1 kilometer, pero po tayong tinatawag na issuance ng Certificate of Free Status. So through that, pwede po tayo mag-apply sa DA Mimaropa at sa BPI para po i-allow po tayo na magkaroon ng movement ng meat. At the same time, meron din po tayo tinatawag na RAS, yung Recognition of Active Surveillance. Ito naman ibang estratehiya para po i-allow po tayo sa movement ng karne. Ito pong RAS na to ay, ibig sabihin po nito ay wala talaga. No ASF reported case. So, pag meron po tayong hawak nito, i-allow po tayo na magkaroon ng movement ng karne. So, ibig sabihin, sir, kailangan na makipag-ugnay din sila sa inyong tanggapan. And opo. Baka kasi hindi nila alam ito. Sila'y pumupunta lang po sa LGU, dito sa city, and then by municipality. Pero dapat pala kayo ang i-approach. Sige po, magpapaano rin po ako ng information para po dito. Kasi 1 year na nga po, 1 year na. Para po matulungan natin yung ating mga yung consumers lalo. Siyempre, pag walang supply, tataas yung presyo. Sige sir, yun lang po. Salamat. Thank you po. Sige, sir. Mason, go ahead po. Okay, thank you po. Sir, follow up na po. Attorney, kasi po, thank you to sa 7 attached agencies na sumagot. Pero may nalimutan po tayong 3 pa. Yung PCC, yung National Fisheries Research, saka yung PCAP. Ay, paano po yung wala po yung 3? Pwede pong sumagot. Ano po yung, kasi Philippine Carabao Center. Bakit po Carabao lang? Walang tama raw. Ano po, dahil sir? siyang pambansang hayop. Yun po, yung PCC, as far as I know po, sila po yung in charge po sa pagpaparami ng Carabao sa Pilipinas. At ito po ay national law created by former President Erap Estrada. So ito po talaga yung kanyang brainchild na dahil siya po ang most industrial animal. Opo, kasi nakakatulong po talaga siya sa pero meron din akong baka. Ay, opo. Paano po yung NFRDI? Di po, meron na po tayong PIPAR. Kasi national yes po, siguro partly masasagot po ng ating overloaded. Tapos yung pong Philippine Council for Agri. Hi, sir. Good morning. Actually, sir, previously yung NFRD ay under talaga yan ng BIFAR. Ngayon, this time is a separate institution focusing on the research. Pero katay up pa rin po siya ng BIFAR. Kailan po siya na-separate? Na-separate po? I think 2 to 3 years ago. Under PBBM. Ano pa? Duterte. Duterte pa po. Pong pick-up. Yung pick-up po, it is a coordinating council lang po ito. Ito po yung parang pinapasok po, sinasama po natin yung mga private sectors para po sa epektibo na pag-monitor na ating mga projects. So dahil po dito, mas maganda po yung magiging implementation ng ating mga proyekto. Okay, Attorney, reaction lang po dito sa PSA report 2021-2022, mangisda, magsasaka, pinakamahirap pa rin. At sila ba may ipag-asa pa o hanggang wakas na? Yun po, ayaw naman po natin tingnan sa ganong anggulo kasi alam po natin na talaga pong napakayaman po ng ating magsasaka at mangingisda in terms po doon sa kasi iba-ibang klase ang determination of poverty. Pero para sa akin, nandiyan po yung immediate access nila sa pagkain. When you say, well, mayaman ka ba kasi dahil sa marami kang sasakyan or ano. Pero yun nga, may mga anggulo na pwede nating tingnan. Yung anggulo po na sa amin, sa agrikultura, pinipilit po talaga natin na maabot yung level na yung magsasaka natin ay mabigyan po talaga ng sapat na intervention para ito po yung gamitin nila
pang-leverage po doon sa kanilang income. So, pag imbis na ibili na po nila ng pagkain, ay ng mga inputs, nandun po tayo para mag-shoulder po nun. So, through this talagang masasabi po natin sa ngayon na yung ating magsasaka ay magkakaroon ng freedom, economic freedom. So, regarding po dun sa kung ito po ay mahirap o talaga ay yun depende po ito. So kung anong angle po natin titingnan kasi ayoko nang pong masakit po sa akin na sabihin pong mahirap ang ating magsasaka. Sir, go ahead po. Good morning po. King Marasigan po ng Dos Portos sa radyo. Address ko po sa DA po, saka po kay RD Cervantes ng NIA. Ang question ko po ay ito pong Oriental Mindoro was hit by ASF. And according to the president ng mga hog raisers dito, their industry is gathering around 300 million a month. Yun po yung industry ng baboy dito sa Oriental Mindoro, which was heavily affected dahil ho sa pronouncement din ho ng agriculture dati na nakukontain na yung ASF before, together with the provincial government of Oriental Mindoro. And then suddenly, boom, pumutok. Kabi-kabila. So, ang isa ho sa nakita kong paraan kung paano sinugpuho ito ay yung tinigil ho yung balita. Since then, wala na ho kaming nabalitaan, kahit sinong tanongin namin, they don't talk about ASF. Ano na ho ba yung ngayon, yun ho mga nai-interview ho namin ng mga hog raisers. Actually, lugmok po sila. Wala ho talaga, zero. Namatayan sila ng libu-libong mga baboy. Ano po yung intervention na ginawa ng DA, particularly po ninyo? Para ho, kahit paano ho ngayon, yung umiiyak na industriya ho na magbababoy, ay makabangon naman ho kahit paano. Kasi may mga naibigay naman ho dati, but sabi nga ho is too less. Kung sa libu-libong baboy na namatay, eh wala ho halos konti yung naitulong. At sa isunod ko na rin ho, para ho kay RD naman ho ng NIA, kabi-kabila ho yung project ninyo ng national ng irrigation dito. Alamin lang ho namin yung status kasi dito sa first district maganda ho yung project ninyo kasi that's the reason why siguro hindi kami inabot ng El Nino gawa nung kabi-kabilang paninyo. Kumusta naman po yung iba ninyong mga projects doon sa iba't ibang mga province ng Mimaropa? Dito si DA po muna. Ayan po. Yes, ganun po. Ulitin ko po, tuloy-tuloy po ang ginagawang indemnification, o yung implementation ng indemnification program ng DA para sa depopulation. So sa ngayon po, nakapagbigay na po tayo ng halos 51 million pesos binayaran po natin sa mga hog raisers. Yung pong nagkusa na patayin yung kanilang alagang baboy na infected po ng ASF. Aside from that po, yung sa mga commercial businesses, hog raisers, nandiyan po yung PCIC na tumutulong po para po mabayaran yung kanilang mga namatay na mga swine. Ayun po, siguro tatanungin ko sana si PCIC at malaman po natin kung magkano po yung definite na halaga po ng ibigay na natin sa hog raisers. Hanggang kailan po yung, di po ba may certain period po na yung pong ASF nandyan pa rin? Sabi nga po ay no matter what you do, andyan pa rin ho yun. Kumbaga pa, kasi ho yun ang ating mga kababayan, they're still gambling para ho ituloy yung industry ho nila. Ano naman ho yung pan? Yung, siyempre nandyan pa rin nga ho yun eh. Actually, noon hong last week, 3 baboy ho nung kakilala ko ang namatay again. So, dinidate man na lang ho nila yun. Kasi, ang nangyayari ho kasi, ayaw ho nila na mag-report na kasi wala rin naman hong nangyayari. Ibig sabihin, kung sabi nila, pag nireport namin yung namatay, again, papasukin na naman kami rito ng mga authorities, patitigilin na naman kami, lalo kaming walang hanap buhay. Ano po na lang yung maitutulong ninyo sa mga ganun para naman ho, kahit paano, ma-contain naman ho, or di ho ba? Ano po yun? Tatalo na po ako dun sa future kasi
para mabilis po yung solusyon. Yun nga po, nakipag-meeting po last June 4, 2024 si Secretary Francisco Chu Laurel with the heads of FDA na nangangasiwa po sa mga licensing po ng mga vaccines, biologics, para po mapabilis po yung mga proseso ng licensing. Kasi sa ngayon po, ang alam ko po ay nag-file na po ng application ang Vietnam at ang US para po sa ASF vaccine. So we are expecting by the end of this year na lumabas po yung vaccine at tuluyan na po na masugpo natin ang ASF. So talagang naghihintay po tayo dyan para po once and for all po matuodas na po itong ASF na to para po itong COVID diba? Pero yun nga po, nakaalalay po kami doon sa lahat ng indemnification natin. Yan, nandito na po yung ating PCIC, pwede na po natin. Ilang taon pa sir, yung pong itatagal po niyan? Yun po, ang ina-expect na po natin ang pagpalabas po ng license by the end of this year. Pero po, hindi po ako ang hindi po definite yung sinasabi ko. We are hoping na by the end of this year ay lumabas na po yung vaccines natin, yung ASF vaccines from US and Vietnam. Ito po ay nakadepende po sa approval ng kanilang application. So probably pag nilatag na po yun, by next year siguro, dahan-dahan na po nating mga vaccines yung ating mga. Yan, sir. Magkano po yung total na naibigay natin sa mga commercial agreement? So as of May 31 po, 2024, nakapagbayad po kami dito sa Oriental Mindoro ng 244 farmers na nagkakalaga po ng 7.95 million pesos. Right. Sige po. Nia. Thank you po, sir. Mula po nung nagumpisa po ang ating President Marcos po, hanggang December 2023 po, ang NIA Mimaropa po ay nakapag-construct ng concrete canal na 53 kilometers po. Buong Mimaropa po yon. At saka nakapag-construct din po ng canal structures na 227 units po. At mayroon po ring na-construct din na concrete road na 9.4 kilometers. Kaya po, ang NIA Mimaropa po ay naka-generate ng new area na 2,495 hectares. At nakapag-restore po ng 1,050 hectares po. At yung naka-generate din po tayo ng jobs na 32,500 po. And then sa 2024 po, mayroon po tayong budget na 2.2 billion pesos na makakapag-generate tayo ng new area na 1,343 hectares at restoration na 120 hectares po. Yun po sa 2024. Then, sa 2025 po, mayroon po tayong proposal na 11.5 billion pesos po para mapa-increase pa po natin ang ating mga irrigable area dito po sa Mimaropa. Yun po ang ng NIA po. Accomplishment ngayong panahon ng ating presidente po. Thank you so much po, Mr. Cervantes. Bigyang daan ko lang po, sir, bago yung katanungan mo po. Yung aming katanungan naman po mula po sa Occidental Mindoro. Siguro sa BFAR din po ito. Related po ito sa cold storage facilities. Gaano po ba karami ang bilang ng mga cold storage facilities sa Occidental Mindoro na naging proyekto po ninyo? At ang lahat po ba ng ito ay gumagana na? At kung hindi pa po gumagana, kailan po ito nakikitang maging operational? Hello, just to guide everyone siguro na yung cold storage, yung tinatawag nating IPCS, ice planted cold storage, nasa ano po yan? Nasa hindi po sa BFAR yan, kundi sa PFDA. So, ang sa amin po sa BFAR, we provide support
in terms of mga post-harvest facilities. Yung mga maliitan lang po sa amin. Para yung mga kunting gap in terms of post-harvest related issues, ma-fill in na namin. Pero pagdating po sa mga IPCS, cold storage, PFDA po yung umahawak po niya. Maraming salamat po. Thank you so much po, sir. Yes, go ahead po with your question, sir. Thank you. Ang aking katanungan ay ganito ang nangyayari sa ating bansa. Paano nyo po makukumbinsi? Kasi ang agriculture, napaka-importanting department ito. At ang Pilipinas ay isang agrikulturang bansa. Paano nyo, RD, na makukumbinsi ang ating mga kabataan na kumuha ng kursong agriculture dahil sa record ng mga registrar, napakalayo ng diferensya na kumukuha ng mga kursong IT, engineering, kumpara sa agriculture. Naka-50 ng estudyante ang IT, iisa pang kumukuha ng kurso nag-enroll ng agriculture. Ngayon, itong mga nasa government offices ng Department of Agriculture, darating ang panahon, magre-retiro rin yan. Itong mga magsasaka, umiidad na yan. Para sa higit na pagpapalakas ng agriculture, kailangan ay may mga bagong henerasyong kabataan na magtatapos ng kursong agriculture. Bakit po ganun? Kakakunti ang kumukuha ng agriculture. At paano po ninyo makukumbinti ang ating mga kabataan na kumuha ng agriculture? Napakagandang observation po ulit yan, sir. Natutuwa po ako sa mga tanong mo, talagang and it's national issue. Ganito po yan, ang data po talaga ng farmers natin ngayon ay tumatakbo sa 53 to 57 years old. So talagang patanda na po yung mga farmers natin. So ano pong solusyon dyan? Kailangan po natin ma-encourage ang ating mga kabataan to engage into farming. Sisimulan ko po sa pagiging miyembro po ng Board of Regents ng mga universities. Lagi ko pong ine-emphasize, lalo pag may mga elections, na mas gusto ko po piliin yung mga aspiring for presidents ng SUCs na meron po silang plano para sa ating mga kabataan na mag-engage into farming. Through that po, yan po ang naging sukatan ko sa pagpili ng isang president po sa mga SUCs. So, ini-scrutinize ko po, tinatanong ko po kung ano po talaga yung kanilang plano at pag nakita ko na maayos talaga. At iyon po, naglilin po ako doon. So, through that, sa tingin ko, maka-encourage tayo pag nakita natin yung programa ng school na maganda po talaga at nakaka-engganyo sa mga kabataan. Ay sa tingin ko, maka-encourage din talaga yan sa labas. Pangalawa po, may mga programa po ang ating kagawaran ng agrikultura para sa ating mga kabataan, since ang mga kabataan natin ngayon ay nahihilig na po sa technology. So why not po ay doon na rin po ang ating i-side na po natin yung kanilang hilig. So nagkaroon po tayo ng program for digitalizations. May mga programs po tayo sa DA, like yung drone system. Yun po, parang binibigyan po natin ng magandang pangit laruan. Kasi yun talaga ginagawa ng ating mga kabataan. They are engaged more on parang computer activities. So ito po, drone activities, and then may yung mechanizations po natin na pinagaganda po natin through the help of PhilMec. Yung ating mga machineries talagang pinagaganda po natin. Hindi na po sila mapuputikan. Parang pag sinabi po, pag yung like sa ibang bansa po, pag farmer talagang nakadepende sa machineries. Isa po yan. Iyan po ang mga estratehiya po na sa part po namin ay ginagawa po natin. Nandiyan po din po yung Young Farmers Challenge po. Ito po ay nire-recognize po natin yung mga
ginagawang inisyatibo ng mga kabataan para sa modern agriculture. Yan, nire-recognize po natin yan, binibigyan po natin ng pondo at at the same time, in the future, pwede nating magamit yan para sa produksyon ng ating pagkain. Siyempre, andyan mga trainings natin. Ayun po. Thank you so much po. Meron pa po bang habol? Alright, si Sir po. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Mark Ambo sa Kalahi FM po. Sa NFA po ang address ng aking tanong. Particular po doon sa bigas. Dati po may nakikita namin na mayroon pong nagtitinda ng bigas from NFA na kung saan yung ating mga kababayan ay yung mahirap nating mga kababayan ay nakaka-afford silang bumili ng bigas. So parang napansin po namin na parang ilan na lang yata ang NFA na nagtitinda ng rice. At kung ito man ay mayroon, sa kabila ng mataas na presyo ng bigas na dating na ipinangako na magiging 20, kahit sana ay 40 man lang at makabawas ng price ng bigas, pero until now, ay parang pataas at pataas pa rin po ang presyo ng bigas. Yun lang po ang aking katanungan at marami pong salamat. Maraming salamat po sa inyong katanungan, sir. Galing nga po dun, sir, sa Rice Tariffication Law, yung RA 11203. Ang National Food Authority po ay nawalan na ng yung licensing po at saka yung regulatory powers po namin. So wala na po tayo talagang makikitang NFA rice sa market. So yun po ang naging dahilan ng bakit po wala ka po makikitang NFA rice sa ating mga palengke. So sana nga po yung amendments ng RA 11203 po na naipasa na po ng House of Congress na nasa Senate na po, sana po ma-approve po ito through na magkaroon uli po kami ng function para makapag-intervene po sa ating market at ma-stabilize po ang presyo ng ating bigas commercially at sana po makabalik po kami. Yun lang po. Thank you po. Ma'am. So, last two questions na lamang po tayo and then we'll proceed na po with the wrap-up. Yes, go ahead po, ma'am. Okay, good morning po ulit. Gina po from ARFM. Sa PCA po, sir, ilan pong puno ng niyog yung kinakailangang puputulin bago ka humingi ng permit o ilang board feet po? Dapat po ba lahat ng puputuling puno ng niyog hihingan mo ng permit? Magandang katanungan po. Ito po ay para sa kaalaman ng lahat na bawat pagputol po ng niyog, isa man po siya, ay kailangan po ng permit. Kahit lang po isa lang po, yung for doon lang sa paggamit sa, kunyari may repair ka sa bahay mo, meron yung puno ng niyog, hindi na po siya, hindi bumubunga yung parang ganon. Kailangan pa rin po yun? Opo, kailangan pa po natin ng permit po. Ngayon po, may mga consideration naman po na binibigay ang Philippine Coconut Authority doon sa mga panggamit. Ano po, sa mga bahay. May priority po tayo na tinatawag yan na mabilis yung process nila. Yung mga documentation nila ay medyo hindi naman ho kasing higpit sa mga commercial level. Number 2. Okay, sir. Salamat po. Alright, sige sir. Good morning po, RD, at sa lahat po natin mga guests din, siyempre po ng PIA. Sir, ngayon po ay habang tumatakbo ang panahon, paganda ang mga kagamitan natin sa pagsasaka. So nagiging modern na. Ano po ba ngayon ng, siyempre yung iba natin mga kababayang mga magsasaka ay nawawalan ng trabaho. So meron po ba tayong alternatibong pamamaraan para matulungan yung mga iba nating magsasaka na nawalan ng trabaho o kung ano po yung intervention na ginagawa po ng DA? Salamat po. Ayun, maganda pong katanungan ulit. Sa totoo po, nagkakaroon po talaga ng, ito, I'll tell you, sa lahat naman po, sa buong mundo, nagkakaroon po ng temporary dislocation pag nagkakaroon po ng modernization at mekanismo.
Pero yun po, sinasabi po ng ating Pangulo na mag-focus po tayo sa modernization, sa mekanismo. Para po, alam po natin na yun po talaga yung solusyon para magkaroon po tayo ng mataas na produksyon at less input sa ating mga farms. So, sa paraan po na yan, masasabi ko po, dadaanin ko sa syllogism kasi yun nga, nung panahon po nung 1900s, panay po, wala po tayong engines. Steam engine pa lang. Nung na-discover po yung steam engine, marami pong kumontra. Kasi sabi, ay, magkakaroon to ng dislocation of jobs kasi yung mga mga animal-driven carriage ay mawawala ng trabaho kasi may steam engine na. So later on po, yung steam engine na yun ay nagbigay po ng maraming trabaho sa ating sa tao sa mundo. Pangalawa po, yung pong discovery ng electricity, marami pong natakot kasi nga ay baka naman maraming mawawala ng trabaho. Ngayon po, ina-enjoy na po natin yung ilaw and at the same time, nagkaroon po ng magandang job generations. Pangatlo, yung pong pagka-invento ng mga sasakyan at gasolina, yung na-discover po yung fossil fuel natin, marami pong nag-worry dyan. Pero po, ngayon po ay nagbibigay na sa atin ng ginhawa at maraming trabaho. So, yun po. So, pag sinasabi pong may mekanismo at modernization, nagkakaroon po ng temporary dislocation. Pero pag sinabing temporary dislocation of job, maiksi lang po na paghihintay. So, pag maiksing paghihintay, ang resulta naman ay talagang maganda ang maidudulot sa ating kabuhayan, doon po tayo. Sa temporary dislocation po, kaya po nandiyan po yung sinasabi ng ating Pangulo na whole of the nation approach. So sa pakipagtulungan po ng iba't ibang ahensya, mabibigyan po natin ng interventions yung ating mga dislocated farmers na hindi nabigyan dahil nga na naapektuhan dahil nga po doon sa modernisasyon. So sa part po ng DA, hindi po kami titigil hangga't hindi po natin nabibigyan po ng karampatang magandang interventions yung ating magsasaka dahil po sa dulot ng modernisasyon. Pero po, inuulit ko, akapin lang po natin ang modernisasyon at mekanismo at yung pong modernisasyon natin ay masasabi ko po na in the future makakamtan po natin ang ginhawa nitong effect. Sir, last question po. Regarding naman po sa ating mga fishermen sa bahagi naman ng West Philippine Sea kung saan nakakaroon ng ating problema doon sa mga Chinese vessels doon, mga Coast Guard, ano po yung tulong na binibigay po ng pamahalaan para naman maibsan yung takot? Siyempre, hindi sila makapangisda. Ano po yung nabibigay na tulong ng pamahalaan para sa ating mga fisher folks? Maraming salamat, sir, sa katanungan. Sa totoo lang po, yan po yung isa sa mga malalaking challenges na kinakaharap po ng BIFAR. Kasi ang concern talaga ng BIFAR ay yung mag-provide ng livelihood support sa mga mangingisda natin. So tama kayo, hindi makapangisda doon sa area na talagang kung titingnan natin may security issues. Pero ang ginagawa po ng BIFAR in as much as possible, talagang kailangan namin is yung collaboration na effort with the Philippine Navy, Coast Guard, and all the uniformed personnel na talagang ang mandate is to support o magbigay ng security doon sa mga dadaanan o pangingisdaan ng ating mga mangingisda. Pero ganun pa man po, para maibsan din ang gutom sa bawat sikmura ng ating mga mangingisda, hindi lang po doon sa capture fishing tayo tumutulong, hindi lang doon sa pagpo-provide ng fuel subsidy para mabigyan ng kunting ayuda o pandugtong doon sa kakulangan, doon sa kanilang fuel na nire-require para makapangisda doon sa mga areas na malalayo na malapit na sa mga Chinese na humarang sa atin. Nagpo-provide po tayo sa mga land-based na livelihood support like yung mga post-harvest na po pwedeng pagkunan ng livelihood income na para sa mga mangingisda at sa kanya mga pamilya.
So sa ngayon po may mga plano po ang ang BIFAR eh. Hindi lang po doon sa mga maliliit natin mga isda. Maski doon sa mas small scale fisheries na may mga organization na ang tanging plano ay talagang lumaki ang income. Through what? Meron po tayong pinaplano sa BIFAR, sa national, na mag-provide ng 62-footer na tuna handliner na kayang sagupain ng malalaking alon ng dagat. Yun po ang kulang. Kasi kaya, kung titingnan po ninyo, once na yan, lahat na yan ay ma-realize natin, yung visibility ng ating mangingisda, makikita talaga dun sa West Philippine Sea. Na nagpapatunay na itong talagang karagatan na ito, atin ito. So yun lang po, maraming salamat. Salamat po. Thank you so much po, sir, sa pagsagot. At dito na po nagtatapos ang atin pong kapihan sa Bagong Pilipinas. Pero kung meron pa po kayong mga katanungan, ay maaari nyo naman pong i-approach ang ating mga key personnel, ang ating mga key officials immediately after po nitong ating programa, para mabigyan pa po kayo ng linaw doon sa ilan pa po sa inyong mga tanungan. At yung concern po kanina ni ma'am, isa nga po itong pagkakataon, yung may gap between the media and the other attached agencies. Kaya po may ganito tayong programa ng ating pong administrasyon para po punan po yun. And pretty sure si Sir Cervantes ay willing naman po na magpa-interview po sa inyo sa mga darating po na mga araw. At bago po tayo tuluyang magtapos, ay bigyang daan po natin muli ang panghuling mensahe ng ating pong Regional Executive Director ng Department of Agriculture, si Attorney Chris Banyas. Thank you po. Unang-una po, isang napakalaking pasasalamat po sa inyong lahat, lalong na po sa ating media, mga kaibigang media na nandito po ngayon na present. Napakalaking tulong po ang inyong mandato para po magbigay ng information sa ating publiko when it comes po sa agricultural aspects. So sa ngalan po ng ating kalihim na si Secretary Francisco Chu Laura Jr. at ng buong kagawaran, kami po ay humihingi ng tulong. Tulungan niyo po kami na lalo po nating palakihin ang kita ng ating mga magsasaka at para paunlad din ang kanilang mga kabuhayan. Siyempre, nandiyan po yung dapat kilalanin din po natin yung kanilang pagsisikap at tangkilikin yung kanilang mga produkto para lalo pa silang ma-encourage to produce more para mabigyan po tayo ng sapat at masustansyang pagkain sa ating mga hapagkainan. Siyempre po, dahil dyan, masasabi po natin na ang tagumpay po ng magsasaka at ng mangingisda ay susi po sa tagumpay ng bawat isa sa atin at sa Bagong Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat. Once again, maraming salamat po, Attorney Chris Banyas, ang ating pong RED ng Department of Agriculture. At bago po tayo tuluyang magtapos, bago po tayo magkaroon ng ating pong photo opportunity, nais ko pong isum up ang ginawa po natin ngayon sa pamamagitan ng isang slogan. Maunlad na hinaharap ay ating malalasap sa tulong ng mga magsasaka at mangingisda sa kanilang pagsisikap. Kaya po ang ating Department of Agriculture ginagawa ang lahat para sa isang matagumpay na Bagong Pilipinas. Ako po si Romeo Mataak Jr. ng Philippine Information Agency Marinduque. Magkakitaan po tayo sa susunod na kapihan sa Bagong Pilipinas next Tuesday. Kaisa naman po natin dito ang Department of Agrarian Reform. Kaya ang lahat po ng ating mga media na nandito, magkita-kita po tayo next week. Muli po, maraming salamat po